guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, I will be answering the top comment, top question on my previous video, which is kung paano makaalis sa inyong mga current agency na gusto nyo sa Popo, na gusto nyo nang iwan, and I will be giving to you some tips and strategy kung paano gawin yon. But before that guys, please kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the bell button para ma-notify ka naman sa aking mga upcoming videos. And also guys, we have a raffle dito sa aking YouTube channel. Mamimigay tayo ng cellphone, yung budget phone lang ha, hindi yung medyo mahal. Budget phone lang pag umabot tayo ng 10k subscribers. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, and possible ikaw yung isa sa dalawang mananalo ng budget cellphone dito sa aking YouTube channel. Alright everyone, alam ko ang daming nagtatanong nito sa aking sa comment section ng last video ko kung paano sila makaalis sa kanilang mga current agency sa Popo, but hindi ko pa talaga ito nasagot, and hindi ko talaga sana balak gawan to ng video since ang sagot naman yan ay medyo negative. But I have another strategy kung paano gawin yan. So please stay tuned, tapusin niyo yung video para naman malaman nyo. Baka naman kakailangan niyo to, and kakailangan niyo itong mga tips na to na sasabihin ko. So direct to the point na lang tayo guys, kasi alam ko ang dami na namang magagalit yan sa baba. Magsasabi na naman na ang daming pasikot-sikot, ang daming blah blah blah, hindi na lang direct to the point. Ngayon ito, direct to the point na tayo guys. So kung paano umalis sa inyong mga agency, sa inyong mga current agency ngayon sa Popo, wala talagang ibang way niyan. Kung hindi kayo papayagan ng inyong mga agency owner or agency admins, hindi talaga kayo makakalis. And walang control dyan si Popo guys. Walang control si Popo dyan kasi parang ayaw niya makialam sa mga ganun. But kung gusto mong i-dissolve yung agency mo, kung ikaw ay mayroong agency tapos gusto mong i-dissolve, yan yung nasa previous video ko. Pwede mong gawin yan. Kung gusto mong i-dissolve na ayaw mo nang maging agent, ayaw mo nang maging agent ng sa Popo, gusto mo na lang maging regular host, pwede mong gawin yan, pwedeng mangyari yan sa account mo, mabalik to regular instead of agent account. But yung question ninyo is kung paano umalis sa agency, sa mga current agency ninyo karon, ay hindi talaga kayo matutulungan yan ni Popo. So wala talaga magagawa si Popo niyan guys sa inyo. Kung hindi kayo papayagan ng mga agency owner ninyo, wala tayong magagawa. Walang control si Popo dyan. So walang control si Popo dyan ha. Maliwanag yan guys. Walang control si Popo dyan. Walang mga tutorial, walang mga ganun-ganun kung paano. So that's the reason kung bakit ayaw ko talagang gumawa ng video na ganito, no, paano umalis sa agency mo sa Popo, sa current agency mo sa Popo. Kasi alam ko, hindi naman talaga pwedeng umalis kung hindi ka papayagan ni agency owner. Walang magagawa si Popo, walang except na lang guys kung mag-create ka ng another account. So which is isa yan sa aking mga masasuggest. So isa yan sa aking masasuggest sa inyo para makaalis kayo sa inyong agency. But ang problem niyan, yung account ninyo na under sa name ninyo, under sa ano ninyo na nasa agency niya, sayang no. Tapos magki-create kayo ng bagong account which is hindi na sa inyo, hindi na mukha niyo yung mabe-verified. So parang hindi kayo maka-live ng todo, kasi si Popo talaga pag hindi mukha mo ang nagre-reflect yan during sa live mo, gumamit ka lang ng ibang account tapos ibang mukha naka-verify niyan, talagang sisitahin ka talaga niya. Talagang bawal talaga siya kay Popo. So ika-cut niya or magiging worse kasi ako, nangyari sa akin to, binawasan talaga ako ng coins, binawas talaga lahat. Dalawang account ko talaga, mayroong 60k coins yung isa, 60k din yung isa, binawas talaga lahat ni Popo. Kinuha talaga niya lahat, na-detect niya yung mukha ko, na-detect niya yung IP address na ginamit ko. Tapos ayun, yun yung pinadala niya sa akin na message na nag-double na daw. So ayun, kaya binawas niya lahat. Kasi nagla-live din ako sa kabilang account ko, na gumawa kasi ako ng account na babae, kasi yung alam niyo naman ang lalaki na account dito sa Popo, wala talagang income, walang reward. So man siyang income kung may gifter ka, pero sa tasking wala siyang tasking. So gumawa ako ng babae na account para naman magkaroon tayo ng additional coins, at kahit wala tayong gifter, mayroon tayo, di ba? So yan yung ginawa ko dati, pero nahuli ako ni Popo niya. So kaya inalis niya, hindi niya inalis, kinuha niya yung mga coins na nandun. Ewan kung bakit niya kinuha, pinaghirapan ko naman yun. Yung iba, fireworks yun, unfair ka po pa. Kinuha niya, zero talaga, kaya na-discourage ako kay Popo. At saka talagang umalis ako sa Popo. Recently lang ako bumalik. Itong mga video ko na puro Popo na, ang dami kong income sa Popo, ang laki ng income ko sa Popo, bago na yan, recently lang yan, kasi umalis talaga ako sa Popo for 2 years para lang doon ako sa 17 Live. 1 year plus
Kasi na ano ako, na-discourage ako sa nangyari. Ikaw ba naman mawala ng coins tapos inipon mo yun, ayun, ilang kasi buwan ko yun inipon, 3 months. Di ako ganun kalakas sa Popo before. 3 months bago ako makaka-withdraw ng 500 pesos. Swerte na yan kung may 1 month. 1 month maka-withdraw na ako. Pero before talaga nung nagsimula ako sa Popo talaga, 3 months ko talagang kinukuha guys. Talagang fireworks to the max at saka tasking. Yun yung ginagawa ko. Tinatambay ko, nagkukulik ako ng mga coins para lang talaga may mahagis ako sa kabila, ganon, para makasahod talaga. So, ayun, masyadong mahirap guys, masyadong magulo kung ganon na yung gagawin nyo. So, eto guys, magbibigay ako sa inyo ng mga tips, ibang tips, kasi ito yung mga nalalaman ko ng mga tips. Ito din yung mga ginawa ng iba, para nakaalis sila sa kanilang mga agency. So, number 1 tips, yun no, yung gumawa ka ng second account, under mo sa ibang name, tapos sayang naman yung unang account mo. Yung number 2 na tips guys, na nasasabihin ko sa inyo guys is, pwede kasi mayroong mga ibang agency na, sige, bayaran mo na ako ng 1 million coins. Eto guys, bayaran mo ng 1 million coins or kung magkano yung hingin niya. Yan kung kaya mo, and kung kaya mong magbigay, kung kaya mong magbigay. Pero kasi may mga kakilala ko na ginawa talaga nila yan, so nakaalis talaga sila sa agency nila. Pero may mga kakilala din ako na binigyan sila ng ganyang chances, pero hindi nila kayang gumastos ng ganun kalaki para lang sa pag-alis ng agency. So yun yung naging disadvantage doon. And then yung number 3 guys, which is the last one. Ito actually hindi ko na sana to isa-suggest kasi parang sa 100%, sa 10%, 1% chances or 0 chances talaga. Pero masasabi ko 1% chances kasi nangyari na din to sa isa sa mga kakilala ko at na-release talaga siya sa agency nila. So, ang ginawa niya guys is nagpatulong siya sa kaniyang agency owner sa supposed to be lilipatan niya. Nagpatulong siya pakiusapan yung agency owner din ng na i-release kasi ganito ganyan. So depende na lang talaga yon, or case to case basis no. Depende talaga kung mapag-uusapan nila. Depende na din talaga sa agency owner ng agency na current agency ninyo kung papayag talaga siya. So all in all guys, the power is nasa agency owner, na kung sino man yun, saan man kayo ngayon, nasa kanila lahat ang power. So, kung release niya kayo, okay. Pero kung hindi din niya release, alam mo, kung ako yung agency owner, kung may mga ganyang tao na gustong ayaw na sa akin, why not go, layas? Huwag mo nang bigyan natin ng chance guys, mga agency owner, bigyan natin sila ng chance. Maybe hindi sila happy sa atin, so ibigyan natin sa kanila yung happiness nila, di ba? Kasi pipigilan natin sila, tapos ganyan yung natin, relationship natin dalawa, medyo may tampo ka sa akin, ayaw mo sa akin, gano'n, pangit, di ba? So kung ako lang sa side ko, kung mayroon ako mga ganyang tao, release, hindi ko pipigilan. So sa mga agency owner dyan, alam ko mahirap mag-train kasi yung effort ninyo, tapos on the first place yung bago sila sa agency, tinulungan ninyo. Pero alam nyo guys, makakakita pa kayo ng mga host na mas magaling pa dyan. So kaya huwag kayong manghinayang. So ang gagawin nyo is i-improve nyo yung ninyo, kung ano may yung kulang ninyo, kung bakit siya gustong malis, kung ano yung kulang, i-improve nyo na lang. Tapos huwag nyo pigilan na umalis, i-release nyo. Kasi pag nalaman niya at gumanda na yung agency nyo at nalaman niya na maganda na pala yung agency nyo, magsisisi yan. And that's the time, depende na din yan sa inyo kung tatanggapin nyo o hindi. So yun lang. So that's it guys. Thank you so much for watching my video. I hope marami kayong natutunan sa video ko na to. Please don't forget to subscribe guys. Bye bye!